Ang gagawin natin ngayon ay ang pag-install ng Jasper Report at ang tamang paggamit nito. Ang unang gagawin ay i-download ang mga NVM files na kailangan i-install as a plugin sa NetBeans. Ang unang i-download ay iReport 5.6.0 plugin. I-click ang ostn.net at i-click ang download of iReport 5.6.0 plugin.zip. Yung nakakulay blue. Yan. Start. Sunod na download ay JDesktop NVM. I-click ang mirrors.huawei iCloud. Tapos i-click ang NVM. Ayan. Nag-download na. Tapos, ang susunod na gagawin ay i-download ang mga jar files. Ang i-download na jar file ay Jasper Report 6.19.1 jar. I-click ang jardownload.com. Tapos, i-click ang download jasperreports.jar. Ayan. Yan ang laman yan. Tapos, sunod na download ay Groovy 3.0.11 jar file din to. Ay. Three point 3.0.6. I-click ang NBN repository. Tapos i-click ang new version 3.0.11. Tapos click ang jar. Yan. Sunod na gagawin ay pumunta sa NetBeans at install ang plugin. Yan. I-extract muna natin ang download na jar file. I mean yung NBN, yung iReport 5.6.0. Yan. Yan ang laman yan. 4 na NBN file. Pumunta sa tools at options. Ito ang lalabas. Ay, hindi. Pumunta sa tools, tapos plugins. Tapos pumunta ng download. Downloaded tab. Tapos add plugin. Pumunta sa pinag-downloadan nung iReport. Yung pinag-extract ng folder. Yan, iReport 5.6.0. Tapos, kunin mo lang lahat yan, yung 4 na file. Tapos, open. Tapos, i-add din natin yung JDesktop. Dahil naka-install na yung JDesktop ko, kaya okay na siya. Pero, sa iba, kailangan pa siyang ilagay. Sunod na gagawin ay, check lahat. Kung naka-check lahat, click install. Yan, I accept. Yan. Continue. Tayo natin matapos. And finish. So, ay restart ang NetBeans. Tayo natin. Yan. Restart natin ang NetBeans.
Yan natin bumukas. Pagkabukas ng NetBeans ay gumawa ng project. Wait lang. Tayo muna natin. Ayan. Click File, New Project. Tapos, Java Application. Tapos, Create. Ayan, check ang Create Main Class at ilagay ay kahit anong project name na gusto mo. Create Report. Finish. Sa source, kumuha ng New, tapos Java Main Class. Report. Ay, JFrame pala. JFrame. Gagawa ng JFrame form. Tapos pangalan ay report. Tignan natin kung gumagana. Yan. Ang sunod na gagawin ay right-click ang library, add jar. Tapos yung dinownload nating zip ay ito. Tapos extract, tapos jar files. Tapos i-highlight lahat. Tapos open. Yan. Tapos add ulit. Sunod naman ay yung Groovy. Groovy. Yan. Groovy 3.0.11 jar. Open. Design muna natin. Gawa muna tayo ng text box. Text field. Pata natin ang variable ng name. Edit text. Tapos lagyan ng label. Para makita nyo. Para makita nyo yung ano. Kung ano yung name.
Tapos nagdagan pa natin ng isa. Ah, text field. Text field tapos ano kaya magandang lagay? Label tapos address. Tas ay lagay pa tayo isa. Pantayin natin para maganda. Tapos occupation. Yan. Pata natin ng variable. Address. Yan. Tapos lagay tayo button. Button. Edit text. Print report. Print button. Sunod na gagawin ay right click ito. Yung default package. Tapos new empty report. Yan. Tapos lagyan natin print report. Ang file name niya ay print report jrxml. Finish. Yan. Kaya natin mag-load. Makikita natin dito na zoom natin. Meron siyang title, page header, column header, detail, column footer, page footer, summary. Lagay muna tayo ng table. Sa palette. Nasa palette yan. Table. Yan. Just create an empty table. I-click ito. Tapos lagyan natin mga, kasi ang ginawa natin ano doon ay 3 column, 3 lang. 3 na text field kaya gagawa natin 3 lang. Yan. Tapos tanggal natin na, ikaw bahala, design naman to eh. Yan. Lagay ko lang ay column header. Tapos finish. Yan. Balik ko na, main report muna design natin. Gawin natin, pabain natin. Tapos, click natin yung table 1. Saan natin designan dito. Ganyan. Tansya-tansyain lang natin. Ganyan. Gawin natin column width ay 160. 160. $180 try natin. 185. Ay, sumobra. 182. Sakto na natin para maganda tingnan. 185 na. Yan. Tapos, lagay natin ng palette. Tapos, static text. Yan. Sa static text, pwede natin pangalanan yan. Nakalagay doon ay name. Tapos, lagay pa tayo isa. Name. Yan. Occupation.
Tapos address. Ayan, design na lang natin. Size 14. Bold, tapos center natin. Yan. Sunod naman ay gagawa tayo ng parameter. Add parameter. Magandang parameter natin ay kahit ano lang, para name. Yan, gawa tayo tatlo. Para occupation. Tapos, rename para address. Yan. Sa dataset din lalagay din tayo. Copy natin tong tatlo. Copy. Tapos sa table dataset 1, click ang parameter, right click, tapos paste. Yan. Tapos ang gagawin dyan ay itadrag ang parameter tapos ilalagay sa table. Ayan. Tapos design na natin. Gawin nating center lang. Yan. Tapos, right click ang table. Ito. Sa table, nakalagay, di ba nilagay natin sa detail yung table? Eh di dun lalabas yung table sa detail. Sa report inspector tab. Right click natin ng table, tapos edit data source. Ayan. Tapos, ginamit natin yung dataset, di ba table dataset 1. Ayan. Sub dataset ay table dataset 1. Pumunta tayo ng parameters. Tapos, add parameter. Tapos yung parameter na makikita natin dito, ito yung parameter sa main. Sa main. Yung una nating, yung dun tayo nag-create ng parameter. Click natin ang para name. Tapos value expression. Tapos para name. Double click natin. Yan. Apply. Okay. Tapos gawin din natin sa dalawa pa. Para occupation. Tapos expression editor ay para ok. Okay. Tapos isa pa. Last. Para add. Yan. Okay. Save natin. Pwede natin makita yung output ng ano. Pag click yung preview. Yan. Yan na yung ginawa natin table. Tapos na tayo dito sa paggawa ng GRXML file. Babalik ka tayo sa code. Save natin. Yan. Ay, ma-save. Save na yan. Double click natin tong print report. Yan. Pag click natin yung print report, gagana tong function na to. Lagyan natin ay string name equals to name dot get text. Ay, di pala name yun. Ano ba yan? Name nga. Name. Tapos, string occupation equals to occupation dot get text.
Tapos last ay string. Tapos address equals to address.getText. Yan. Sunod na gagawin ay lalagay tayo ng try. Dahil naka-add na tayo ng library, mabilis na lang to. Lagyan natin na Jasper design, tapos jdesign equals to grxml loader dot load open parenthesis get class open parenthesis tuldok get resource as stream. Tapos yung file name ng grxml file, yung print report.grxml. Yan. Tapos semicolon. Pag may nakapula, kiklik lang tong light bulb. Tapos add import. Yan. Add import of Jasper report. grxml loader. Yan. Tapos add catch clause. Yan. Sunod ay Jasper report dot JReport equals to Jasper compile manager dot compile report. Tapos ito, yung jdesign. Tapos close. Click natin to. Tapos add import. Yan. Sunod naman ay map string object params equals to new hash map string object. Tapos open close parenthesis tapos semicolon. Yan. Tapos import ulit natin. Yan. Tapos params put yung ginawa nating parameter. Tingnan natin. Yung parameter sa table dataset. Yung para name, para awk, at para add. Para name, tapos comma, tapos yung string. Gawa tayo tatlo. Put para awk. Tapos occupation. Params put para add. Tapos address. Double check natin. Para name, para awk, para add. Yan. Tapos, sunod ay Jasper print. JPrint. Jasper fill manager. Fill report. Tapos, lagay dyan ay JReport. Tapos, yung params. Tapos, yung connection, palitan natin ng new JRMT data source. Open close parenthesis. Tapos, semicolon. Yan. Tapos, add import na lang natin ulit. Import. Yan. Tapos, next is Jasper viewer view report jprint false.
Tapos add natin. Import ulit natin yung yan. Tapos na ang coding. Ang gagawin na lang ay i-run. Kailangan natin ito ma-save. Try mo natin kung gumagana. Ayan. Lagyan natin pangalan. Print report. Hindi pa na-save. Ito lang yung bug sa Jasper report. Restart lang natin yung Jasper report. Yung wait lang. Ulitin na lang natin. Gawa na lang tayo ng table ulit. Table. Ganun lang ulit. Column 3. Tapos, add column header. Yan. Gawin na lang natin 3. Tapos, lagay natin ay, ulitin na lang natin. Static text. Yan, 3. Name. Occupation. Address. Tapos, gawa tayo ng parameters. 3 parameters ulit. Kasi di ma-save kanina eh. Tapos, ang parameters ay, ano ba yan? Tignan natin. Para name. Rename na natin. Para name. Para OCC. Tapos, para add. Tapos, click natin yung table dataset, tapos parameters, tapos yung parameter na ginawa natin, highlight nyo lahat, yung 3, tapos copy. Tapos right-click sa parameters ng table dataset at i-paste. Yan, tapos i-drag natin tong para name, para OCC, tapos para add sa table. Yan, designan natin. Pwede mo pagsabay-sabayin yan eh. Control lang. Tapos, horizontal alignment ay center. Tapos, vertical alignment middle. Yan. Tapos, gawin natin din bold tong header. Bold. Tapos, yan. Malakihan natin. Tingnan natin sa main report. Yan. Center natin. Ayan, na-save na. Run natin tong Ay, hindi pa pala tapos yan. Ano pa pala yung table. Yan. Table, edit table, data source. Tapos, parameters. Add. Hanapin yung para name. Tapos, value expression. Para name din. Apply. Gawin lang doon sa dalawa pa. Add para OCC. Value expression para OCC. Okay. Tapos, add ulit. Para add. Tapos, para add. Okay. Tapos, save natin. Yan. Run natin. Gagana na to. Carl Anthony Alcazar. Tapos, Pahor City. Student. Tapos, click print report. Yan. Kumana na ang Jasper report. Try natin i-save. Desktop.
natin. Ay, PDF pala. Mali pala yan. Save natin. Yan. Yan na yung Jasper report. Yun lang. Tapos na. Salamat sa panonood.